Hi guys, it's me Dayan and welcome back for another video. In today's episode, i-share ko sa inyo yung naging experience namin on our interview day sa US Embassy Manila. So guys, last May 19, 2023, we had our interview sa US Embassy Manila. We are under the category of EB3 since yung husband ko is a USRN. We are a family of 4 at kami lang mag-asawa yung umattend ng interview. Since yung dalawang kids namin is under 13 years old, they are not required to attend the interview. Yung husband ko po yung principal applicant and ako po is a dependent. 7:30 AM yung nabook kong slot sa CGI. Kung hindi nyo alam yung website nila, ilalagay ko sa description box below. We arrived sa Manila at 5:30 AM. Pero nagpunta muna kami sa Army Navy. Nag-coffee muna and nag-CR. After nun, bumalik ulit kami sa sasakyan para mag-prepare. Tapos, inihanda namin yung mga documents. Doon kami nag-park malapit lang sa footbridge para malapit lang din yung lalakarin namin. Ang binayaran namin is 100 para daw dun sa parking fee and 50 pesos yung binigay namin dun sa lalaking nag-assist sa amin sa pagpapark. Before kami umalis ng bahay, nag-breakfast kami. Pero nung pagdating doon, mamon na lang yung kinain ko. Tapos hindi pa namin siya halos maubos. Siguro dahil medyo stressed. Kaya, ayun, nung nandun na kami sa loob ng embassy, nagugutom na kami. Kaya kung kaya nyo makakain, kumain kayo before kayo pumasok ng embassy kasi bawal kumain sa loob. At 6:20 AM, naglakad na kami, tumawid na kami sa footbridge, and nagpunta na kami dun sa labas ng US Embassy kasi hindi pa sila agad nagpapapasok. Pagdating namin doon, meron ng line, meron para sa mga immigrants and non-immigrants. Yung line na nandun is yung para sa slot namin which is 7:30 AM. So, pumila na kami doon. Iniwan na namin sa sasakyan yung phone namin. Pero kung gusto nyo doon sa labas, meron mga ate doon na pwede nyo iwan yung phone nyo. I think 200 pesos yung bayad. Tapos meron din mga chairs doon, 50 pesos. Kapag magpapa-edit ka daw ng DS260, 1,000. Grabe guys, di ba? Ang mahal. So, ang tip ko sa inyo, kung kailangan nyo mag-edit ng DS260, iwan nyo na lang yung phone nyo doon. Para sa phone nyo na lang kayo mag-edit. O kaya, balik na lang kayo sa sakyan. And doon na lang kayo mag-edit. Bawal din yung mga smartwatch, digital watch. So, ang suot lang namin is yung analog na watch. Yung susi ng car, pwede naman. Kahit may remote siya, pwede naman. Jewelries, pwede din. Ballpen. Payong, may dala din akong payong kasi medyo mainit pag tumawid kami ulit pabalik ng sasakyan. Nagdala rin ako ng wallet if ever may kailangang bayaran. And yung mga documents namin, dala ko rin. Nagdala rin kami ng bottled water para habang nakapila kami, may maiinom kami ng water. And iniwan na lang namin siya dun sa labas bago kami pumasok ng embassy. Yung requirements pala namin, yung documents namin, nilagay namin siya sa expanding envelope. Nandun na lahat yung mga requirements namin. Pero nilagyan ko siya ng mga labels like yung sa husband ko, yung sa akin, tapos yung sa dalawa naming anak. Tapos sa likod yung mga photocopies, tapos yung mga old passport niya. Naka-separate na siya per person kasi isa-isa siyang hihingin sa inyo ng pre-screener tsaka ng officer or ng consul per person. Like, halimbawa, yung mga marriage certificate, AOM, birth certificate, yan, lahat ng documents per person magkakasama siya. At 6:20 AM, tumawid na kami ng footbridge at pumunta na kami dun sa labas ng US Embassy. Tamang-tama lang yung dating namin dun kasi hindi naman sobrang dami yung pila para sa immigrants. Ang mahaba ang pila, yung mga non-immigrant, yung mga nag-a-apply ng tourist visa. As in, parang by 5 minutes, meron silang pila. And saktong-sakto yung dating namin kasi after parang mga 5 to 10 minutes, pinapasok na yung mga pang 7:30. Akala ko handang-handa na kami sa lahat ng mga documents na dadalhin namin. Pero meron kaming isang document na hindi nadala. At yun yung unang-unang hiningi sa amin para makapasok ng US Embassy. Nakapila pa lang kami, nakita na ni Ding na may nakalagay doon
appointment confirmation. Sabi niya sa akin, nasan yung appointment confirmation? Sabi ko, wala naman yung sa requirements. Sabi niya, ayun no, kailangan. Wala akong dala. Wala akong na-print. May na-print ako noon, pero yun yung ginamit namin sa SLEC. Kasi requirement siya sa SLEC. Tapos kasi yung tinitingnan ko mga requirements is yung nandun sa GC sa Telegram. Wala namang nakalagay na appointment confirmation doon. And also dun sa email naman ng US Embassy, yung welcome letter na tinatawag nila, wala naman din nakalagay na appointment confirmation na kailangan mo siyang i-print. So, yun, wala kaming dala. Tapos dun sa nakalagay siya for non-immigrants. So, sabi namin, non-immigrants naman, baka hindi kailangan pag-immigrants. So, ayun, malapit na kami sa pila and hiningi nga yung appointment confirmation. Ang inabot namin, yung passport namin, tsaka yung DS-260. Kasi dun sa mga experiences, yung mga nasi-share na experience sa TG, puro ganon yung nababasa ko na ang ilabas nyo na is passport and DS-260 confirmation kasi yun daw yung una hihingin. So, yun yung nilabas namin and yun yung pinakita namin dun sa babae sa labas. Sabi niya sa amin, ma'am, hindi ito appointment confirmation. Yung galing sa email, yung may time kung kailan yung schedule nyo. So, isip ko, shucks, saan kami magpapaprint? So, ang ginawa ko, naghanap-hanapan na lang ako dun sa envelope namin kahit alam kong wala naman nga akong dala nun. Ang nakita ko, yung passport delivery. Halos kamukha kasi siya ng appointment confirmation. So, sabi ko, ito na lang papakita ko. Binigay ko lang, ito po. Pero mahinang-mahina lang yung boss ko kasi talagang kinakabahan ako. So, sabi niya, ano bang category nyo? O, pila na kayo doon sa counter 6. So, yun, nakalusot kami. Hindi ko alam kung requirement ba talaga siya o hindi. Mag-print na lang din kayo ng appointment confirmation. Grabe yung ipinawis ko doon. Unang level pa lang. Maliligwak agad kami. So yun, lumakad na ulit kami. And sa susunod namang pila is ang hinahanap na nga is yung DS-260 confirmation and yung passports. So since may appointment na nga tayo doon, meron na sila doon na stickers and ilalagay nila yun sa likod ng passports. Tatanungin lang yung mga name, yung age. After nun, proceed na talaga sa loob ng US Embassy. Kasi yun yung unang dalawang pinagdaanan namin. Nandun lang yun sa labas and meron lang na mga tent. Ngayon, pumasok na talaga kami sa loob ng US Embassy. After nun, dadaan sa X-ray yung mga bags, tas pati kami dadaan sa X-ray. I-check yung bag kung may mga bawal na dala. Pagpasok mo ng US Embassy, dalawa siyang wing. Sa left wing, nandun yung mga non-immigrants. And talagang napakahaba ng pila sa mga non-immigrants kasi puno na yung left wing. Then dun sa waiting area, ang dami pa rin naghihintay. And sa right wing naman yung mga immigrants. So yun, pumila na nga kami sa B. Yun yung pila para sa pre-screener. Mabilis lang siya. So parang mga 2 or 3 couples lang yung nauna sa amin. Then kami na, turn na namin para sa pre-screener. Yung itsura sa loob, tabi-tabi yung mga pre-screener. Pero yung natapat sa amin na pre-screener, which is pre-screener 45. Para siyang may separate na room. Para siyang pang VIP. Kasi yung sa labas ng mga pre-screener, nakatayo lang kayo pag kinausap mo sila. Pero dun sa pre-screener 45, nasa isang cubicle siya, nakaseparate siya, and may upuan kami doon. So bongga, medyo relax kami habang kausap namin yung pre-screener. Unang hiningi sa amin ulit yung passport, tsaka DS-260 confirmation page. Yun yung may barcode, guys, ha? Hindi yung buong DS-260. Inuna muna niya yung principal applicant. Tapos kinuha na rin niya yung mga documents, lahat ng documents. PSA birth certificate, kailangan yan original. Marriage certificate, AOM or Advisory on Marriages. Kung single ka naman, Senomar siya. Visa screen, binigay ko yung original and photocopy. Yung original na visa screen, binalik yan sa amin ng console. So dapat, huwag niyo kakalimutan na hingin ulit yung visa screen sa inyo. State license, original and photocopy din yung binigay ko. Photocopy lang din yung kinuha. Proof of passing, nurses, binigay din namin yan. Yung nurses, binalik. Hindi niya kinuha yung nurses. Pero yung NCSBN, kinuha niya. Yung kinuha niya, NCSBN. Yung IELTS, hindi kinuha. Tapos, notarized job order, employment contract, NBI clearance, yung top part lang, yung personal copy, sa inyo yun. Tapos, 2 pieces 2x2 USB sa pictures. Sa ano kami nagpa-picture niyan? Sa photo line, 95 pesos lang yun. And okay naman, tinanggap siya. Yung picture, dapat hindi siya edit
fitted. Okay lang, hindi naka-collar. Kahit ano lang yung usual na daily mo sinusuot, okay lang yun yung suot mo dun sa picture. Yung mga documents na pinasa namin sa US Embassy, yun na rin yung mga pinasa namin, yung mga civil documents na hiningi sa amin para sa DS-260. So, hindi na kami nagpagawa ulit ng mga galing PSA, tsaka yung mga pictures, yun na rin yung pinasa namin. Tinanong lang yung husband ko ng name, address, history of travel abroad, name of facility, address ng facility. Tapos sa dependents naman, ako yung sunod na kinuhanan ng documents. Tapos tinanong din ako, yun lang din, same lang name, address, tapos history of travel abroad, birthday. Tinanong rin pala sa amin yung father and mother's name namin. Tapos sa dependents sa akin, ang kinuha is birth certificate from PSA, marriage certificate, AOM, NBI clearance. Yung NBI clearance ko, wala siyang AKA, even though married name na yung ginagamit ko. Ang important daw kasi doon is meron siyang nakalagay na husband surname and yung status mo nakalagay siya is married. Pero doon kasi sa email from US Embassy, nakalagay doon dapat may AKA kapag gumamit ka ng ibang names, katulad nga nung single ka pa, tapos nung married ka na. Para sure, yung may AKA na lang yung kunin nyo. Kaya lang sabi kasi nung iba, hindi pumapayag sa NBI na merong AKA unless may letter from the US Embassy na nagre-request sila na may AKA yung NBI clearance. Then, kinuha rin yung 2 pieces na 2x2 US visa photo ko. Then, dun sa dalawang kids naman, yung husband ko na lang din yung tinanong. Tapos, ang hiningi lang naman sa kanila is PSA birth certificate tsaka yung 2x2 photos. Tinanong din siya tungkol dun sa details ng mga anak namin. Mababait sila lahat doon, hindi naman sila intimidating. Then, after nun, proceed kami sa fingerprinting. Counter 53 kami napunta. Pagdating namin doon, walang line. Kami na yung i-assist. Madali lang dito. Tinanong lang kami ng name tsaka birthday. Tapos, nag-fingerprint na ng left. Ito, 4 fingers. Tapos right. Then, yung 2 thumbs. After doon, pinaupo na kami. And sabi niya, hintayin na lang daw namin na tawagin kami para sa consult. So, yun guys. Nandito na tayo sa exciting part. Dito, medyo matagal yung waiting. Kasi nung umupo kami doon, puno pa yung mga upuan. Then, nung kami na yung tinawag, medyo kokonti na yung mga nakaupo. Madami ng bakanting upuan. Console 62 kami napunta. American guy siya. And gwapo siya. Mabait din siya. Pagdating namin doon, sabi niya sa amin, lower down your mask. And pinag-oath niya kami. So, yan. Raise your right hand lang. Tapos, parang sabi niya is, yung sasabihin namin is true and correct. Then, yung unang tinanong niya sa amin is kung meron daw kaming criminal records. So, sabi namin, no. Then, kinausap na niya yung husband ko, yung principal applicant. And ito yung mga tinanong sa kanya. First is yung name ng facility. Then, address of facility. Tinanong din niya, how did you learn about your facility? So, sabi niya, nakita daw niya sa Lefora. How did you learn about your employer? Years of nursing experience. What kind of work in the hospital? And tinanong rin kung magkano yung kanyang hourly rate. Years of past employment. And ano daw yung nature ng kanyang past employment. And how was it? Tinanong pa rin siya kung how was it. Pinag-fingerprint din pala kami dito. Then dun para sa kids namin. Yung husband ko din yung nag-fingerprint. Tapos yun, wala nang tinanong sa akin. Then sabi ng consul, everything looks good. I will approve your visa. Then, do you have any question for me? And yun, sobrang happy guys. Ang bilis lang nung pangyayari. I think mga 5 minutes lang yun. Sobrang bilis lang. Mas matagal pa yung sa pre-screener. Sabi din pala niya, expect to receive your visa within 1 to 2 weeks. And yung pinili kasi namin is LBC delivery. COD yun, dadating na lang siya sa amin. 440 each yung babayaran namin. Then, nung pag-check namin, 8:40 a.m., tapos na kami. Visa approved na. Masayang-masaya kami lumabas ng US Embassy. Pumunta muna kami sa Dolomite Beach. Tinignan muna namin kasi first time pa lang namin nakita yung Dolomite Beach. Grabe guys, sobrang saya. Kasi alam niyo yun, finally, meron kami US visa. Parang ang sarap-sarap sumigaw. And yung process, sobrang haba. Pero ayun, finally, visa approved na. And alam niyo naman, nag-retrogression pa. Buti na lang hindi kami inabutan ng retrogression. From DQ to in transit and ready. 2 months and 1 week yung hinintay namin.
bago kami mag-ready and makapag-book ng US Embassy interview. So yun guys, sobrang happy. And that's it. Yun yung experience namin sa US Embassy interview namin. If you have any questions, you can comment it down below and I'll try to answer them. Good luck sa inyo guys kung meron din kayong upcoming interview sa US Embassy. Yung mga nasa GC sa Telegram, grabe, sobrang helpful sila. Yung mga nurses doon, nagtutulungan talaga. Mga questions, sinasagot nila sa patiently waiting for ID, sa SLEC group, ayan. Ang dami sumasagot dyan, sina Taguro, sina Ivana. Kahit minsan nagkakagulo na sila doon, may mga nag-aaway na. Pero grabe, sobrang helpful ng group na yon. Kaya I suggest mag-join din kayo doon. Pag may mga tanong kayo, tanong nyo lang doon. Mabilis naman silang sumagot. That's it guys. Kahit hindi ako yung principal applicant, feel na feel ko yung process kasi ako yung nandun sa mga group. Ako yung lagi nagtatanong doon. So right now, nakikisagot ako doon pag may alam ko kasi yun yung way ko para mag-give back dun sa group. And kaya ako rin ginawa to yung video na to para makatulong dun sa mga aspiring nurses na gusto makapunta ng US. Yung mga natamaan ng retrogression, hintay lang kayo guys. Magiging current ulit yan. Ang bilis lang naman ng panahon. Hindi nyo mamamalaya mamaya, current na ulit. So that's it guys. Kung nagustuhan nyo tong video na to, make sure to follow me on all my social media accounts. I'm Dan Salazar on Facebook and it's Dan Salazar on TikTok and Instagram. Please also give this video a thumbs up, share, and subscribe to my channel for more videos and updates. Thank you guys for watching and see you on my next videos. Bye!